Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Samantala, punong-puno na ng mensahe ang inbox ni Shen Yuan. Isang avatar na pusa ang nagpadala ng mensahe, "Hi Senior, ako si Wu Miaozhen, second year sa Spanish under Foreign Languages. Pwede ba tayong magkakilala?" Isang aso, "Hey Junior, ako si Zai Changling, senior sa School of Sports. Gusto mo bang tumakbo o mag-basketball minsan?" Isang puno ng taglagas, "Hi Shen Yuan, ako si Zhu Qiaofeng mula Business School, Batch 2020, Air Management. Pwede ba tayong mag-chat?" Isang berdeng dahon, "May girlfriend ka ba, Senior? Medyo well-endowed ako. Baka interesado ka." Isang tuta, "Hi Shen Yuan. Nag-aaral ako ng ballet. Paki-accept naman ang request ko, magpapadala ako ng video mamaya." Isang dandelion, taas, 168 sentimetro. Bust, 85. Baywang, 63. Balakang, 80. Paki-accept naman ako. Isang penguin, bilog ang mukha, may bigot, at parang Chengdu version ni Ruby Lin, gusto mo bang gumala? Sa dorm, sabi ni Old Huang, "Uy, third bro, parang sasabog na ang cellphone mo. Hindi mo ba titignan?" Sumagot si Shen Yuan, "Ayaw ko. Nakakadiri na eh." Napanganga si Old Huang, "Ang dami mong babaeng nag-a-add sa'yo, tapos nasusuka ka na." Umirap si Shen Yuan, katarantaduhan. "Kung puro babae lang yan ayos lang sana. Pero ang dami ring lalaki, nakakainis." Sumabat si Old Cow, "Pere, pati mga babaeng di ka ma-reach, sakin na lang nagme-message." Ipinakita niya ang mensahe sa phone niya, "Hi, ikaw ba ang roommate ni Shen Yuan?" Kumamot sa ulo si Shen Yuan, "I-ignore mo na lang." Sumabog si Old Cow, "Third bro, pinapatay mo na kami. 3 taon na kaming single ni Lao Huang sa kolehiyo, wala man lang amoy ng pabango, tapos ikaw parang celebrity na ang buhay." Naglabas ang system ng abiso, para sa bawat 500 reputation points na makuha, may isang pagkakataon kang makakuha ng lucky draw. Maaaring makuha ang mga gantimpalang gaya ng attribute points o special abilities. Tandaan, ang reputation ay tumutukoy sa malawak na paghanga at respeto. Tanging ang mga interaksyon sa mga estudyante at guro sa campus ang binibilang. Bulong ni Shen Yuan sa sarili, "Kung hindi dahil sa system task na to, hindi ko napapansinin lahat ng atensyong to. Kahit gaano karami ang hype, wala rin niyang silbi kung wala namang tunay na halaga para sa mga estudyante. Kung gusto ko ng tunay na respeto, kailangan kong magpatupad ng isang konkretong proyekto." Nag-flash muli ang system prompt, "Kasalukuyang reputation, 33. Tumango si Shen Yuan, "Kailangan kong kumustahin si Fu Yingzi." Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe, "Shen Yuan, Secretary Fu, magkita tayo sa opisina maya-maya." "Fu Yingzi, Sage Boss." Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ni Shen Yuan, "Babe, anong meron?" Narinig niya ang boses ni Fang Minhui, "Narinig kong nasa campus ka. Pwede ka bang makipagkita sa akin ngayon?" Sumagot si Shen Yuan, "Punta ka sa school office, doon mo na lang ako hintayin." Sa isip niya, ngayong parang semi-public figure na ako sa campus, hindi na pwedeng basta-basta makita na kasama si Hihui. Kailangan maingat sa chismis. Tumayo siya at sinabi sa mga kaibigan, "Alis muna ako. Huwag na kayong maghintay para maglaro." Pagkatapos ay ngumiti, "Don't worry, mga kapatid, darating din ang tagsibol niyo." Pinakita ni Old Cow ang gitnang daliri. "Gihay, ni tag-init nga nalampasan na, mag-isa pa rin ako eh." Ilang sandali ang lumipas. Yumakap si Fang Minhui kay Shen Yuan at sinabi, "Nami-miss kita." Sabi ni Shen Yuan, "Pag-usapan natin sa loob." Sabi ni Fang Minhui, "Dene, sikat ka na ngayon. Alam ka ng lahat ng babae sa campus." Hinila ni Shen Yuan siya papalapit at sinabi, "Talaga?" Upo sila ni Fang Minhui sa sofa, at sinabi ni Fu Yingzi, "Pati pribadong impormasyon mo, na-leak online." Sabi ni Shen Yuan, "Siguro sobrang bored lang ng mga tao." Tumayo si Fang Minhui at isinara ang blinds sa opisina ni Shen Yuan, "Sana marunong mag-ingat ang mga lalaki, ha?" Sabi ni Shen Yuan, "Sige, pero anong kinalaman nun sa pagsara ng bintana?" Bigla namang ipinakita ni Fang Minhui ang kanyang perpektong likuran at sinabi, "Kasi pwede rin akong gumawa ng mga bagay dito, alam mo yon. Gusto mo ba?" Sabi ni Shen Yuan, "Hindi pa, Hihui. May meeting ako eh." Hinila ni Fang Minhui si Shen Yuan pataas at sinabi, "Tayo na." Nanginig si Shen Yuan at sabi, "Uy."
Habang nilalaro ni Fang Minhui ang pantalon ni Shen Yuan, humarap siya at sinabi, "Ganito gusto mo ba?" Sabi ni Shen Yuan, "Zi." Sa labas, narinig ni Fu Yingzi ang malakas na tunog at naisip, sandali ang tunog na yan parang may mali. Inilapit niya ang tenga sa pinto ni Shen Yuan at naisip, hindi ito tunog ng usapang negosyo. Nagsipagtakbo siya pababa ng hallway at naisip, malakas si boss ko, pero hindi siya normal. Bilang sekretarya, tungkulin ko ngayon ang bantayan ang pinto para walang makakarinig kung anong nangyayari sa loob. Isang klase ang lumipas. Nagsabi si Fu Yingzi na nagrereklamo, hindi pa ba siya tapos? Nakakatngat na ang mga binti ko. Biglang bumukas ang pinto ni Shen Yuan. Nilinaw ni Fang Minhui ang kanyang lalamunan at sinabi, "Ahem." Nagulat si Fu Yingzi. Habang naglalakad si Fang Minhui palampas sa kanya, lumingon si Fu Yingzi. Naisip ni Fang Minhui, sigurado akong narinig mo yun kanina. Kaya intindihin mo ito, si Shen Yuan ay akin. Lumayo ka. Ilang sandali ang lumipas, pumasok si Fu Yingzi sa opisina ni Shen Yuan at nagtanong, "Boss, tungkol saan ang gusto mong pag-usapan?" Sabi ni Shen Yuan, "Magaling ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Lumalaki na ang hype." Sabi ni Fu Yingzi, "Salamat sa iyong pamumuno. Hindi ko yon kayang planuhin mag-isa." Sabi ni Shen Yuan, "Sa momentum na ito, marami tayong matatanggap na aplikante para sa startup incubator. Sa pag-screen ng mga aplikasyon, piliin muna ang praktikal na mga proyekto." Tinanong ni Fu Yingzi, "Ano ang pamantayan sa pagpili?" Sabi ni Shen Yuan, "Pumili ng mga sumasalamin sa bagong imahe ng ating paaralan. Kahit hindi elite ang paaralan, may isang malaking bentahe tayo." Tinanong ni Fu Yingzi, "Ano yon?" Sabi ni Shen Yuan, "Magaganda ang mga babaeng estudyante natin." Naisip ni Fu Yingzi, seryoso ba? Ginugugol ng boss ang pera para lang humanap ng magagandang babae. Hindi ba ito parang bukas na pagpili ng mga concubine? Nagbulong si Fu Yingzi, "Boss, bagay ba to?" Sabi ni Shen Yuan, "Nagbibigay tayo ng oportunidad. Maraming aplikante, kaya bakit hindi pumili rin tayo ng maganda sa paningin?" Sabi ni Fu Yingzi, "Naintindihan ko. Ako muna ang pipili tapos ipapasa ko sayo." Naisip ni Fu Yingzi, tanging ang boss namin ang makapagsasalita ng pagpili ng magaganda na parang makatarungan. Sabi ni Shen Yuan, "Nagawa mo na ba ang second round evaluation test?" Sabi ni Fu Yingzi, "Handa na." Naisip ni Fu Yingzi, kaya pala ako pinagawa ng test. May magandang dahilan para tanggalin ang mga kandidato nang hindi nagkakaroon ng gulo. Tinanong ni Fu Yingzi, "Boss, dapat ba nating i-leak ang mga sagot sa mga gustong makapasa?" Sabi ni Shen Yuan, "Matalinong plano." Naisip ni Fu Yingzi, ano na lang ang pagkakaiba ko sa mga sinaunang opisyal na nag-aalok ng magaganda sa emperador? Tinataksil ko ba ang edukasyon ko? Pero kung mapupunta ang mga babaeng iyon sa iba, mas maganda ba yon? Parehong desisyon ito. Kung hindi sila mag-a-apply, hindi sila napapabilang. Bukod dito, 10,000 yuan ang sweldo ko kada buwan, loyalty ang bahagi ng trabaho. Sabi ni Fu Yingzi, "Kung ganoon, ipakikilala ko ang unang kandidato mo." Tinanong ni Shen Yuan, ilang taon siya? Sabi ni Fu Yingzi, "Mga kasing edad ko siguro medyo mas matanda." Sabi ni Shen Yuan, "Ibig kong sabihin ay ang tunay niyang edad." Nikutuban si Fu Yingzi, "Naku, pasensya." Kinuha niya ang telepono at sinabi, 9 na taong gulang siya, second year. Palayaw niya sa campus ay Little Dragon Girl. Ipinakita niya ang telepono. Naisip ni Shen Yuan, "So, ako ang magiging Dragon Rider." Nakita niya ang larawan ni Long Jinghan at sinabi, "Sige, pakisamahan ko muna siya." Ipadala mo ang WeChat niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.